Bata pa lamang ang ngayoy 23 taong gulang na si Meby ay kinakikitaan na siya ng kawirduhan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Madalas kasi itong makitang mag-isa, ngunit lalo silang naghinala nang siya ay nagsasalita ng mag-isa. Tila may kausap na tanging siya lamang ang nakakakita. Dahil sa pagiging kakaiba ay naging tampulan siya ng iba't ibang klaseng insulto ng mga kabataang katulad niya. Kung minsan pa ay iniiwasan nila itong maging kalaro tuwing lalapit sa kanila. Anila, ayaw nilang mahawahan ng kabaliwan ng bata. Nung umedad pa lang siya ng 6 ay nagpasya ng maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na isang dakilang batugan ay umuwi sa probinsya nila sa Siargao, samantalang ang kanyang ulirang ina ay napilitang makipagsapalaran sa ibang bansa para maitaguyod ang kanyang pag-aaral. Sa tuwing uuwi ito ay hindi magkamayaw na paghingi ng pangunawa ang natatanggap niya. Lagi kasi nitong sinasabi na kapag napagtapos na niya ang anak ay prente na siyang mananatili sa bansa. Yun din ang naging motibasyon ng binata upang pagsikapang makatapos sa kabila ng mga insultong kanyang natatanggap sa araw-araw. Sa katunayan, 2 taon siyang tumigil sa pagpasok sa eskwelahan, bunsod ng ginagawa sa kanyang pagpapahiya. Habang tumatagal kasi ay hindi na niya kinakayanan ang mga salitang naririnig na patuloy na sumusugat sa kanyang damdamin. Edad 10 na magsawa na siyang ipilit ang sarili sa ibang mga bata. Kontento na siyang maupo sa nakatumbang puno ng balete sa kanilang bakuran at gumawa ng lihim na pagngiti habang nanonood siya sa masasayang tanawin na mga batang naglalaro. Yun ang naging sirkulo ng kanyang kamusmusan, ang maging tagahanga nila. Noong magdiwang siya ng ika-20 taong kaarawan, yun ang maituturing niyang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Nagawa kasing maisantabi ng mga magulang niya ang kanilang hidwaan para magkatuwang na asikasuhin ang nangyayaring handaan. Inakala pa nga niyang doon mabubuong muli ang kanyang pamilya, ngunit bigo pa rin siya. Sa muling pagbalik ng kanyang sigla ay naging mas matibay si Meby. Hindi na nakakaapekto sa kanya ang paminsan-minsang tukso na wala siyang tatay. Tanging malapad na ngiti at katahimikan ang kanyang tugon na lalong nagpapakulo sa dugo ng mga tsismosa nilang kapitbahay. Bebe, halika nga rito at kunin mo itong sanga ng malunggay na galing kay kumare. Wala ka namang ginagawa riyan ay maanong itanim mo nga ang gulay na ito nang sa susunod ay meron tayong maani. Pasigaw na utos ni Lolo Ompong na sapat upang marinig niya pagkuway sumunod. Nagbubungkal na siya sa malambot na parte ng lupa nang hindi sinasadyang may tamaan siyang babasaging bagay sa abot tuhod na lalim ng hukay. Maingat niya itong kinuha upang tingnan ng makaramdam ng bahagyang kuryosidad. Sa loob ng botelya ay may 2 itim na mga pangil. Kasama nito ang ilang hibla ng buhok at kapirasong tela na hindi batid ng binata kung ano ba yon. Tila may tinig lamang siyang narinig na nagsasabing buksan niya ito at napatianod naman siya kaagad. Tila may gumapang na mahinang kuryente na nagmumula sa nasabing botelya. Sa isang kisap mata ay kumulimlim ang kanyang kapaligiran. Wari ay may paparating na bagyo. Bagamat sa kanyang pagtanaw sa mga batang naglalaro ng patintero ay maaliwalas naman ang panahon. May ilang mga nanay pa nga na pinupunasan ang kanilang mga anak na naliligo na sa pawis. Kumusta, Meby? Bakit lagi kang nag-iisa? Wala ka bang kaibigan? Kung gusto mo, ako na lang. Sunod-sunod na salita na kanyang narinig. Sino ka? Nasaan ka? Bakit mo ako kilala? Gulat niyang tugon. Hapuhap ng tingin si Meby pero hindi niya makita ang pinanggagalingan ng boses. Nagsimula na ring tumawa ang kanyang kausap na tila ba ay tuwang-tuwa na paglaruan ang binata.
Magpapakita lamang ako sa iyo kung ipapangako mong hindi ka matatakot sa akin. Baka kasi mamaya ay magtatakbo ka. Litanya pa ng kausap. Bakit ako matatakot kung wala ka namang gagawing masama? Sige na, magpakita ka na sa akin oh. Halos mapamura ang binata nang bumulaga mula sa itaas ng puno ang may kalakihang nilalang. Akmang patakbo na siya at sumisigaw para humingi ng tulong nang muli niyang marinig ang maamong tinig. Akala ko ba hindi ka matatakot? Bakit tatakbo ka? At saka huwag ka maingay. Tingnan mo, pinagtitinginan ka na naman nila. Saglit siyang tumigil at dahan-dahang nilingon ang nilalang. Ikaw ba'y nagsasalita? Anong klase kang nilalang? Pautal-utal niyang tanong. Bakit hindi ka lumapit sa akin? At nang maumpisahan na natin ang kwentuhan, ayaw mo yung kinukutya, hindi ba? Kaya sana'y huwag mong gawin sa akin ang mga bagay na ginagawa nila sa'yo. Mabait ako at hindi kita sasaktan. Pangako yon. Litanya pa nito. Kahit mas matimbang ang takot ay pinili pa rin niyang bumalik sa kinauupuan. Tumabi naman sa kanya ang naturang nilalang at sinabing tumingin na lang ng diretso sa kalsada para mabaling sa iba ang atensyon nito at hindi ang kanyang nakakatakot na wangis ang nakikita ni Meby. Anong pangalan mo? At saka saan ka nang galing? Pag-uumpisa niyang tanong. Sino ko? Hindi ko rin alam eh. Ikaw nang bahala kung ano ipapangalan mo sa akin. Doon naman sa tanong mong kung saan ako galing, sa botelya na binuksan mo. Ang galing nga kasi ang tagal ko nang humihingi ng tulong hanggang sa ikaw ang nakarinig sa akin. Maraming salamat, Meby. Tugon naman nito. San mo ba nalaman ang pangalan ko ha? Pasensya ka na sa itatanong ko pero ano ka ba talaga? Paano ka nakakapagsalita? Teka, baka naman nananaginip lang ako. Sambit ng binata na animoy nagduda kung nasa tama ba siyang katinuan. Bahagya niya pang sinampal ang sarili at nilingon ang kanyang tagiliran. Pero naroon pa rin ang kanyang kausap. Indikasyong totoo ang mga nagaganap sa kanya. Isa kong sigbin. Sa madaling salita ay aswang. Hindi man kita nakikita noon, pero rinig ko ang mga kwento mo sa buhay. Sa tuwing pupunta ka rito sa balete para umiyak, kailangan mo ng kaibigan, tama? Sakto, narito na ako. Magiliw nitong salita. Naging mas malalim pa ang kanilang pag-uusap hanggang pinangalanan niya na ito bilang Val. Sunod sa puno kung saan niya ito nakita. Ang kaibigan niyang yun ay may nakakatakot na wangis, kombinasyon ng kambing, baboy at aso. Kung minsan ay hindi bumubuka ang bibig nito, ngunit nakakapag-usap sila sa pamamagitan ng kanilang isipan. Kwento ng kanyang kaibigan ay pwede niyang gawin ang nais ni Meby. Nangako rin ito na hindi papayag na saktan ng kahit na sino ang binata dahil malalagot sa kanya. Ayon pa kay Val ay dati siyang alaga ng aswang na nagngangalang Kadyo. Mabait daw yun at hindi na may merwisyo ng kanyang mga kapitbahay. Tanging mga alagaing hayop lang daw aniya ang kinakain nito at kapag sasapit ang kabilugan ng buwan ay agad niya nang kinakadena ang kanyang sarili para tiyaking hindi siya makakalabas ng bahay para mambiktima. Sa kabila ng lahat, mayroon pa ring nakatuklas ng kanyang lihim. Ipinagkalat ng mga ito sa buong sityo na aswang si Kadyo na naging dahilan para bumuo sila ng alyansang nagwaksi rito. Si Val na nga lang daw ang humiling na tapangan nito ang kanyang loob at huwag papayag na apihin ng mga kapitbahay na minsan na rin niyang natulungan. Sa halip daw na lumaban ay mas pinili nitong harapin ang kanilang galit. Palibhasa ay alam ni Kadyo ang kakayahang taglay ni Val kaya ikinulong niya ito sa loob ng botelya para hindi magawang makasakit ng iba. Sa mismong puno ng balete sa bakuran nila Meby ang dating lokasyon ng kubo nila. Hinukay ng Ginoo ang kanyang sahig para ibaon doon si Val at nagwikang kahit anong mangyari sa kanya ay masaya siyang nakilala ito.
Magmula ng gabing yun ay hindi na siya binalikan pa ng dati niyang amo. Kahit walang kasalanan ay sinalo niya ang galit ng mga kapitbahay na takot din umanong mahawahan ng pagiging aswang. Nakakalungkot naman palang nangyari sa'yo, Val. Sa totoo nga niyan, hindi ko rin lubos akalain na totoo palang mga aswang. Naririnig ko na lang kasi yan sa mga umpukan o kaya sa kwentuhan ng mga kaklase ko. Marami pa ring aswang hanggang sa ngayon, Meby. Hindi na nga lang masyadong halata dahil nakasanayan na rin nilang makisalamuha sa tulad ninyong normal. Sambit pa ni Val. Saglit na natigil ang kanilang pagkukwentuhan nang may babaeng tumawag sa kanyang lolo Umpong. Tumayo siya para lapitan ito at alamin ang kanyang sadya. Nasaan ang lolo mo? Kailan niyo ako babayaran, ha? Aba, anong petsa na pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin mahawakan ang perang ipinangako ninyo. Mga kalahating sinungaling naman pala kayo eh. Hoy, Meby, sabihin mo kay Tatang Umpong, sa katapusan ng buwan na ito, dapat makapagbayad na kayo. Buong buo at kasamang interes. Kapag hindi kayo nakapagbayad, kay kapitan na lang tayo magharap. Mga bisit kayo? Atungal ni Manang Kukay. Yumukulang ang binata at humingi ng dispensa. Paliwanag niya ay nagkaroon lang ng problema ang perang ipapadala ng kanyang ina. Kaya humihiling siya ng ibayo pang pangunawa. Pangako po, Manang Kukay, gagawa po kami ng paraan. Kahit pumasok akong taga-ani sa bukid nyo, gagawin ko po yon para bigyan nyo lang kami ng palugit. Nagkaroon lang po talaga ng problema. Mapagpakumbaba niyang sambit. Kalokohan! Kung talagang magbabayad kayo, nun nyo pa dapat ginawa ng paraan. Tsaka anong sabi mo? Papasok ang trabahador ko? Hay nako, baka imbis na maganda maging ani ko, malasin pa yon dahil sa'yo. Sa iba ka mamasukan. Kung di lang makulit yung matanda mong lolo, hindi naman kita kukunin nun. Makalis na nga't lalo lang ako nabubisit dito. Maktul pa nito na parang patong nakausli ang puwit habang naglalakad palayo. Iiling-iling na lang ang binata na aminadong nasaktan sa mapang-alipustang salita ng ginang. Bakit hindi ka lumaban? Bakit hinayaan mong ganunin ka lang ng babaeng yon? Tanong ni Val. Ayos lang ako, Val. Ganun lang talaga magsalita si Manang Kukay. Mataray at malakas ang boses, pero mabait din naman yun. Hayaan mo na, tama rin naman siya. Kailangan namin bayaran ang utang namin sa kanya dahil matagal na rin naman yun. Mayawa ang Diyos, makakaraos din kami at hindi laging ganito. Tugon ni Meby na pinagtatanggol pa ang ginang. Tingnan mo si Meby, Mare. Mukhang sinumpong na naman ang kabaliwan niya at nagsasalita na naman mag-isa. Sambit ng isang ginang na nakaupo sa lilim habang nakikipagtsismisan. Ganyan talaga kapag nililipasan ng gutom. Dati pa naman siyang ganyan, hindi ba? Pabayaan mo na. Sino nga uli yung pinag-uusapan natin? Si Kanor? Ay, tigasin talaga yon. Sagot pa ng kapwa niya, tsismosa. Mawalang galang na po, Ate Osang, Ate Dang. Naririnig ko po ang mga sinasabi nyo. Hindi po ako nasisiraan o nalilipasan ng gutom. Kayo nga po yata tong malalabo ang mga mata eh. Hindi nyo po ba nakikita tong kasama ko? Ito po siya oh. Kunot noong sambit niya na ikinatawa ng dalawang tsismosa. Ikaw lang ang nakakakita sa akin, Meby. Halika na, iwanan mo na sila dyan. Sambit ni Val na napansin din ng binata ang pagtalim ng mga tingin. Bumalik sila sa pagkakaupo sa puno ng balete at ipinagpatuloy na lamang ang kanilang pinag-uusapan. Napag-alaman ng binata na tanging ang taong nakapagbukas sa botelya na kanyang pinanggalingan lamang ang may kakayahan na makita siya. Pinangako rin ni Val na sa oras na tawagin siya ni Meby ay asahan nitong darating siya. Anumang oras o sandaling kailanganin siya nito. Maraming salamat, kaibigan. Hindi mo alam kung gaano ako kasayang narito ka. May makakasama na rin ako sa pagtambay dito sa punong to. Bigkas ng binata sa labis na galak. Simula noon ay palagi na niyang nakakasama si Val. Hindi ito nagpapakita sa umaga, ngunit aktibo naman sa tuwing sasapit ang hapon, lalo na sa gabi. Sa kabilang banda ay mas tumindi ang bulong-bulungan ng kanilang mga kapitbahay hinggil sa kanyang pagtawa mag-isa, pagsasalita sa hangin at iba pang mga gawi na hindi normal sa paningin ng lahat.
Ano bang sinasabi ng mga kapitbahay natin, Apo? Bakit ka raw parati nagsasalita mag-isa? Abay, ayos ka lang ba? Nababahala kung pati si Kumaring Isidra ay nagmungkahing dalhin ka na raw sa manggagamot at kung hindi ka raw naengkanto ay tiyak siyang nababaliw ka na. Bulalas ni Lolo Umpong nang dumating siya galing sa eskwelahan. Tanghaling tapat pa lamang noon kaya hindi na niya inabala pang dayuhin si Val sa may puno ng balete dahil batid naman niyang wala siyang aabutan doon. Sa halip ay sinubukan niyang sabihin ito sa kanyang lolo na mukhang hindi naman nabigla sa kanyang mga naituran. Mukhang nalalapit na ang paghinog mo, Apo. Matalinhaga nitong wika na nagbigay pala isipan sa binata. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Anong paghinog? Hindi naman ako mangga o ano pang prutas Tugon niya na may halong pamimiloso po. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Apo. Hayaan mo na nga. Hindi mo pa maunawaan sa ngayon. Basta kung magkita kayo muli ng sinasabi mong kaibigan, sabihin mo sa kanya, lumayo siya sa iyo at huwag ka nang gambalain pa. Wala tayong kasiguruhan na baka siya pa magdala ng kamalasan sa atin. Bulalas na salita nito na agad niya namang ikinasimangot. Sa mga nakalipas na araw kasi ay masasabi niyang nagkagaanan na sila ng kalooban ng kanyang kaibigan. Ayaw din ng binata na mawala ito dahil ang naturang sigbin lamang ang kanyang naging kausap tuwing siya ay nag-iisa. Nagbibihis siya ng pambahay noon nang makaamoy ng usok mula sa mga natuyong dahon. Sinilip niya ito mula sa bintana ng silid at natanaw ang kanyang lolo na gumawa ng apoy sa may puno ng balete. Patakbo niyang nilapitan yon para sana pigilan, ngunit huli na ang lahat. Lolo, ano pong ginagawa niyo sa tambayan ko? Maayos pa naman ang bangkito na pinako ko dyan. Pagmamaktol niya. Basta kailangan kong gawin yan nang hindi tayo pamugaran ng kung ano-anong laman lupa o engkanto. Bumalik ka na nga rin sa loob para makakain na tayo. Inis namang sagot ng kanyang lolo. Kaalinsabay ng paglahad ng kamay. Akin na yung botelya. Dagdag pa nito. Botelya? Hindi ko na po alam kung nasan, Lo. Baka nga po naitapon ko na yun Ewan ko ba? Aniya. Hinawakan pa siya nito sa kanyang braso na nagiging agresibo. Mariin naman niyang itinanggi na nasa kanya ang botelya dahil ang totoo ay maging siya ay walang ideya kung nasaan ba yon napunta. Sa halip na patulan ang sentimiento ng lolo ay nagpatianod na lamang siya na magsabing kumain na sila. Naluluha na lamang ang binata hanggang sa sumapit ang pagdilim. Kahit anong pilit niya kasing abangan si Val ay nabigo siya. Aniya, mukhang nagtampo ang kanyang kaibigan. Kaya umalis ito sa kanyang lungga. Pinilit niya ang sariling makatulog at ilang saglit pa ay narinig niya ang pagtawag ng naturang kaibigan. Dahan-dahan siyang tumayo para puntahan yon nang mabigla sa pagsasalita ni Lolo Umpong. Saan ka pupunta, Mebi? Tanong nito. Nagdahilan siyang kumukulo ang kanyang tiyan at kailangan na gumamit ng banyo. May katagalan bago pumayag ang matanda na animoy inaalam kung tunay ba ang palusot ng kanyang apo. Bilisan mo at bumalik ka sa pagtulog. Bukas ay tulungan mo ko sa pagbibilad ng palay doon kay Kumaring Isidra. Binalikan na naman ako ni Kukay kanina. Kay hirap namang lumapit sa isang yun. Akala mo ay laging tatakbuhan. Ani pa ni Lolo Umpong. Ba, pinagtrabaho kayo ni Lola Isidra, Lo? Sa pagkakaalam ko, marami siyang tauhan na pinapasweldo. Natagpuan patay ang 5 sa mga magsasaka ni Kumare Apo. Pagsingit na salita ni Lolo Umpong. May 2 araw na rin ang nagdaan nang mapabalita ang pagkamatay ng 5 padre de pamilya. Lahat sila ay natagpuang pinagpipiestahan ng mga langaw at langgam sa pinakamasukal na parte ng palayan. Kung hindi pa nga umalingasaw ang nagsisimulang pagkaagnas ng kanilang mga bangkay, ay walang ideya ang mga kaanak sa sinapit ng mga ito. Palibhasay batid nilang nagkaroon ng inuman ang 5 kung kaya ay kampante sila kung saan hahanapin ang mga yon. Sino po kayang nakaalitan nila? Nahuli po ba yung gumawa nun? Dagdag niya pang usisa.
Hindi sino, kundi ano. Sabi ni Kumare nung nag-usap kami, kakaiba raw ang gabing yon. Para daw may umaaligid sa gilid ng bahay niya. Mabuti na lang kamo at protektado ng mga pangontra ng aswang ang bahay niya, kaya biguan nila lang na yon na makapasok. Ani ni Lolo Umpong. Nang matapos makapag-usap ang dalawa ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto. Pinalipas pa ni Meby ang ilang minuto bago patingkayad na pumuslit sa kanyang lolo. Marahan ang kanyang naging pagtawag sa kaibigan na hindi pa rin niya mabatid kung nasaan. Nagitla na lamang siya ng bahagya ng may paris ng mga kamay na tumakip sa kanyang mga mata na parabang nakikipaglaro. Lo, ikaw po ba yan? Opo, babalik na po ako sa loob. Kabadong sambit ni Meby at tinanggal ang pagkakahawak nito. Hindi sukat akalain ng binata na ibang tao pala ang sasambulat sa kanya. Isang dalaga na may maputing balat, unat ang itim na itim nitong buhok, mayroong mapupungay na mga mata at ngiting makalaglag sa lawal ang kinang. Bahagyang namula ang pisngi niya na nagsisimula na sa pag-init. Hindi niya alam kung paano ko kumprontahin ang magandang dalaga. Kaya naman nakipagpatigasan siya ng pagtitig dito. Anong meron, Meby? Para kang nakakita ng multo ah. Natatawang sambit ng estranghera. Sino ka? Bakit kilala mo ako? Tanong niya na naging dahilan para tumawa ang kausap. Magpapakilala na naman ba ako? Ako to, si Val. Bulalas nito na nagpatigagal sa binata. Hindi kasi niya lubos akalain na ang kaharap na maladiwatang nilalang ay nakakulong sa wangis ng isang sigbin. Paano nangyaring ikaw si Val? Hindi ka naman mukhang halimaw ah. Umamin ka nga, sino ka ba talaga? Aniya na pinipilit pa ring paaminin ang naturang dalaga. Halimaw ba talagang tingin mo sa akin? Grabe ka naman. Pero oo, ako nga to. Tsaka kung pwede lang pag nasaan yung tao ko, tawagin mo akong Valerina. Para naman hindi mo maalalang halimaw na tinutukoy mo. Aniya. Napayuko na lamang si Meby sa sinabi ng dalaga. Animo ay napahiya siya sa sarili dahil sa bahagyang panghuhusga na ipinukol niya sa kaibigan. Kaya humingi siya ng dispensa na mabilis namang ipinagsawalang bahala ni Valerina. Saan ka ba nagpunta? Hinanap kita rito kahapon pero wala ka. Pasensya ka na nga rin pala sa ginawa ni Lolo Umpong ha. Mukhang napasama yata na ikinuwento ko tungkol sa'yo. Malumanay na sambit ni Meby. Nandyan na yan wala na tayong magagawa. Pero sana kung pwede lang iwasan mong banggitin sa lolo mo tungkol sa akin. Baka mamaya niyan tuluyan na ako mapalayas dito sa puno ng balete. Litanya ni Valerina na mariing sinang-ayunan ng binata. Pangako, walang makakaalam ng tungkol sa pag-uusap natin. Maski si Lolo Umpong pa, ililihim ko sa kanilang lahat ng tungkol sa'yo. Isa pa, alam mo naman na weirdo ang tingin sa akin ng karamihan. Kaya kahit sabihin ko pa sa kanila na may kaibigan akong gaya mo, tiyak kong hindi sila maniniwala. Maiba nga ako, paano ka nakapagpalit ng ganyang anyo? Mahabang litanya at tanong ni Meby. Inilabas ni Valerina ang butilyang hinahanap ni Lolo Umpong. Kinuha niya roon ang pares ng pangil at iniabot kay Meby. Tuwing kakagat ang gabi, babalik ako sa anyong tao, Meby. Sa katunayan nga niyan, kaya kong manatili sa ganitong anyo kung dadasalan ng mga pangil na yan. Pwede rin kitang kausapin gamit ang isip tuwing nandyan ang Lolo Umpong mo. Nang sa gayon ay hindi siya maghinala na naririto pa ako. Alam mo magagalit yun sa'yo kung malalaman niyang sinusuway mo siya. Matutulungan mo ba akong bumalik sa pagiging normal ulit? Bulalas ni Valerina. Oo naman, yun lang naman pala. Madali lang yung pinapagawa mo sa akin. Tugon niya. Sunod na iniabot ni Valerina ang kapirasong tela na halatado ang mantsa mula sa natuyong dugo. May kakatwarin nitong amoy na sumisiksik sa kaibuturan ng kanyang ilong. Pinagmasdan itong maigi ni Meby at nakabasa ng maliliit na kataga na ayon sa dalaga ay siyang iuusal niya. Yun daw ang uulit-ulitin niya sa loob ng 1 linggo. Sige na, pumasok ka na sa loob at baka hinahanap ka na ng Lolo Umpong mo. Magkita na lang tayo bukas. Sambit ng kaibigan nang mahagip ng pandinig ang pag-ubo ng matanda. Tumangulang si Meby at mabilis na tumalima.
10 hakbang palayo kay Valerina ay muli siyang napaharap dahil sa pagtawag nito. Maiksi ngunit banayad na halik sa kanyang pisngi ang iginawad ng dalaga. Animoy ginapangan siya ng bultahe ng kuryente sa katawan na hindi na magawa pang ihakbang ang kanyang mga paa. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo, Meby. Sana'y huwag mo akong biguin. Huling kataga nito na pagkuway parang hangin na nawala sa kanyang paningin. Pagpasok sa loob ng kwarto, isinilid ng binata ang mga ibinigay ni Valerina sa ilalim ng kanyang unan. Tumanggi na rin siyang sagutin ang katanungan ni Lolo Umpong sa kung bakit ngayon lamang siya. Lihim ang pagngiti ng binata nang makaramdam ng presensya sa kanyang tabi. Bumaling siya sa kanyang likuran at doon ay nasulyapan ang dalaga. Matulog na tayo, Meby. Sa pagsapit ng liwanag, may surpresang naghihintay sa iyo. Wika nito at kusang ipinikit ang kanyang mga mata. Maliwanag na ang kapaligiran nang magising ang binata. Hindi pa man nagsisimula ang kailangan niyang gawin ay nananakit na ang mga kasukasuan niya. Kung maniniwala nga lang siya sa sinabi ng kanyang mga kapitbahay ay kumbinsido si Meby na nababaliw na siya. Nagkaroon siya ng masamang panaginip at pawang mga kakilala niya ang mga naroon. Una ay si Manang Kukay. Mahimbing daw itong natutulog sa kanyang bahay nang kumalabog ang bubong. Ginising nito ang ginang na napamura pa ng maalimpungatan. Mayroong katabing puno ng niyog ang kanyang bahay, ngunit hindi ito ang naging sanhi ng kalabog. Tumayo ang babae mula sa pagkakahiga at nilapitan ang bintana para sumilip. Dala niya ang itak na ayon sa kanya ay gagamitin niya ng walang dalawang pag-iisip kung may mamamataang kahinahinalang tao. Lumayas ka rito kung sino ka man! Hindi ako natatakot sa iyo! Huwag mo akong gambalain! At tungal ng ginang na inihahampas pa ang itak. Animoy nakaramdam ng takot ang nilalang na nasa taas ng kanilang bubong at kumaripas ng takbo. Dahil dito naging panatag ang ginang na inilapag ang itak sa gilid ng kanyang higaan. Pagkuway bumalik na sa kanyang pagpapahinga. Tila hindi naging sapat ang kanyang palahaw na sigaw nang muling maggambala ang kanyang bisita. Kumawala ang atungal ng sanggol sa likod bahay na nagbigay ng matinding takot kay Manang Kukay. Daglian ang kanyang paghihisterikal at sunod-sunod na tinatawag ang ngalang Ikay, palayaw ng anak niyang dinukot daw ng aswang noon. Naalala pa ito ni Meby dahil si Ikay ang isa sa mga naging kaibigan niya, ngunit maaga itong namaalam. Dala ng pangungulila sa kanyang unika iha ay nagpatianod siya sa iyak na kanyang naririnig. Nang sapitin niya ang bukana ng kanyang kusina ay dinamba siya ng nakakatakot na nilalang. Batid ni Meby na hindi yun normal na tao dahil sa postura ng pangangatawan nito. Walang palag ang ginang nang sakmalin ang kanyang leeg pagkatapos ay marahas na binutas ang kanyang sikmura. Nag-uunahan naman sa pagbaba ng hagdan ang iba pa niyang kasama sa bahay. Pero huli na ang lahat. Patay na si Manang Kukay. Hindi batid ni Meby kung bakit kahit sa gitna ng kadiliman ay nakikita niya ang malahalimaw na nagpalit anyo bilang baboy ramo. Kumaripas ito ng takbo at lumikha ng kakatwang huni na kung pakikinggang mabuti ay nagbubunyi sa kanyang ginawa sa ginang. Ang pagtakbo naman nito ay katumbas lamang ng isang hakbang ng binata. Dinala siya ng naturang hayop sa 2 pang magkaibang bahay at muling sumalakay. Kapwa naligo sa sariwang dugo ang mga biktima na namatay sa karumal-dumal na pamamaraan. Apo, kanina pa kita ginigising. Abat nakarating na ako sa umpukan kina Kukay, nakahilata ka pa riyan. Bumangon ka na't mag-almusal para makagayak na tayo ng kinakumaring Isidra. Ulalas ni Lolo Umpong na nagsilbi niyang tagapaggising sa nakakatakot na pagsariwa sa kanyang napanaginipan. Ano pong mayroon kina Manang Kukay, Lo? Inaway na naman po ba kayo? Akala ko naman ay nauunawaan niya ng sitwasyon natin. Grabe naman po pala talaga siya manggipit.
Akala mo naman ay hindi natin kayang bayaran. Natagpuan siyang patay, Apo. Pinagkakaguluhan siya ron sa bahay nila. Kapareho ni na Osang at Dang na kapwa rin pinatay. Pagsabat agad ng kanyang lolo na biglang nagpalaki ng kanyang mga mata. Ang daming gustong sabihin ni Meby sa kanyang lolo, ngunit pinili niyang pakalmahin ang sarili. Nasa wisyo pa rin kasi siya ng pagkabigla dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagkatotoo ang kanyang panaginip. Nasampal niya pa ang sariling pisngi dahil baka imahinasyon lamang ang lahat. Pero tulad ng balitang nagpagulantang sa kanya, totoo ang sinapit ng 3 ginang. Sa kanyang paglibot tingin ay hindi na niya muli pang nasilayan si Valerina. Mabilis naman niya itong naunawaan dahil marahil ay bumalik na ito sa kanyang lungga para magtago. Pasado 8:00 na ng umaga nung maglakad sila patungo sa bahay ni Lola Isidra. Hindi naman sa natutuwa sila sa mga nangyari, ngunit ang pagkamatay ng ilan sa kanilang mga kasityo ay naging daan para magkapera sila. Triple kasi ang naging pasahod sa kanilang maglolo dahil 2 lamang silang pumasok para magbilad ng palay. Mukhang nagbalik na ang alaga ni Kadyo, kumpare ani Lola Isidra sa nagmimiryendang maglolo. Pansamantala namang itinigil ni Meby ang pagnguya ng suman na kanyang kinakain upang bigyang daan na marinig niyang malinaw ang pinag-uusapan ng 2 matanda. Ayaw ko mang isipin. Ngunit mukhang tama ka nga, kumare. Ang mga senyalis na kanyang ibinigay bago siya mawalan ng buhay ay nangyayari na. Binabawian na tayo ni Kadyo. Takot na wika ni Lolo Umpong. Anong senyalis, Lo? Tsaka sino pong tinutukoy niyong Kadyo? Hindi niya napigilang itanong sa mga ito, lalo pa nung marinig ang pangalan na kaparehang binanggit sa kanya ni Valerina. Nagkatinginan lang ang dalawa pagkuway magkasunod na bumuntong hininga. Naupo sila sa tabi ni Meby bago nagsimulang magkwento si Lolo Umpong. Bata pa lamang sila noon nang maging kaibigan si Kadyo. Masayahin daw ito sa kabila ng mga pinagdadaanang pangungutya mula sa mga taong hindi naman nila nakikitang ginagawan ng masama ng kanilang kaibigan. Makailang beses na rin kasi nilang pinagtabuyan si Kadyo gawa ng pisikal nitong deprensya. Malaki ang itim nitong balat sa muka na tinitirhan ng mga butlig-butlig na ayon sa mga matatanda ay kulugo ng nakalalasong palaka sa dating kakahuyang sityo. Si Umpong at Isidra ay hindi siya tiningnan bilang naiiba dahil utang nila kay Kadyo ang kanilang buhay. Sinagip kasi sila nito na magkayayaan silang maligo sa batis na mayroon palang kumunoy. Walang takot daw silang iniligtas ng kaibigan kahit walang kasiguruhan na kakayanin niya. Nagdaan ang mahabang panahon, unti-unti nang natatanggap ng sityo si Kadyo. Nagkaroon na rin siya ng mas marami pang kaibigan habang tumatagal ang pananatili niya roon. Ngunit ang dating itinuring na pinakamagandang babae sa kanilang lugar na si Lena ay nagalit daw sa kanya. Mas tinangkilik kasi ng mga mamimili ang produkto ni Kadyo kesa sa mamahalin na tinda ng dalaga, na ayon dito ay galing pa raw sa mga prestihiyosong bilihan sa Kalakhang, Maynila. Lingid sa kaalaman ng binata na minamanmanan pala siya nito. Gusto ni Lena na masira ang kanyang reputasyon na kay tagal niyang pinagtrabahuhan upang matanggap siya ng kanilang sityo. Ipinamalita ng dalaga na si Kadyo raw ay isang aswang. Minsan daw niya itong nakitang kumakain ng buhay na manok sa loob ng kubo nito. Sakto namang balitang-balita sa kabuuan ng sityo ang pagdalaw ng aswang na kumikitil sa buhay ng mga taga roon. Ang pinagsama-samang galit mula sa pamilya ng mga biktima ay naging sandata upang bumuo sila ng alyansa na magpapatalsik sa binata. Pinagtulungan nila ito bagamat wala silang matibay na ebidensyang tunay ang mga paratang ni Lena. Bago pa man siya panawan ng buhay ay may binitiwan siyang mga kataga.
Hindi ko malilimutan ang araw na ito. Kayong mga mapanghusga at gumagawa ng maling paratang sa akin ay tiyak kong dadanas ng mga kahindik-hindik na paghihirap bago kayo mamatay. Hintayin ninyo ang karma na siyang babawi sa inyong mga buhay. Pagsisisihan niyong lahat ito! Sumpa niyang nagbigay takot sa karamihan. Ilang siglo ang nagdaan, nakapag-asawa at nanganak na ang dating mga batang paslit. Hindi pa rin nangyayari ang sumpang binitiwan ni Kadyo. Nagkandamatay na rin ang mga matatanda na kumitil sa kanyang buhay at doon nga ay tuluyan na nilang kinalimutan ang nangyari kay Kadyo. Kapwa alam ni na Umpong at Isidra ang tungkol sa alagang sigbin ng kaibigan. Palagian ito kung ikwento ni Kadyo bagamat hindi sila pinapayagang makita ito. Babala kasi ng kaibigan, kamatayan ang ibig sabihin kung magpapakita sa kanila ang alaga. Maliban na lang kung ipinasa niya sa mga ito ang pangangalaga sa misteryosong sigbin. Nasaan na po yung alaga niyang sigbin, Lolo? Bakit po wala yung nagawa nung pinagtulungan ng amo niya? Usisa pa ng binata. Marami ang nagsabi na baka gawa-gawa lamang yun ni Kadyo para takutin kami at huwag siyang saktan. May ilan din naman dating manggagamot na pinamalita na baka isinilid yun ni Kadyo sa botelya na kadalasang pinaglalagyan ng mga sigbin para hindi sila makapaminsala. Sagot ni Lolo Umpong. Hanggang sa mga sandaling ito ay wala pang nakakakita sa botelya na yon kung mayroon man. Ngunit kung tama nga kami ng hinala nitong lolo mo ay malamang may tao nang nakahukay doon at pinakawalan na ang sigbin. Dagdag pa ni Lola Isidra. Nang matapos sa mga gawain sa palayan ay namahinga muna saglit ang maglolo sa kanilang bahay. Inutusan din ng matanda ang kanyang apo na kumuha ng 9 na manok kapag sumapit na ang dapit hapon. Oras ng kanilang pagdapo sa mga puno. Balak itong ipamahagi ni Lolo Umpong sa pamilya ng mga namatay. Gayon din ang kalahati ng kanilang sweldo na pambayad sa utang nila kay Manang Kukay. Tulungan ko na po kayo, Lolo. Mabigat ang laman ng sakong yan at baka mahirapan kayo sa paglalakad. Pangungumbinsi niya sa kanyang lolo na tinanggihan ang kanyang naging alok. Kaya ko na ito, apo. Wala kaya tang bilib sa lolo mo ah. Kahit na malapit na akong makuba dahil sa katandaan, malakas pa rin ako. Ako na lamang ang pupunta roon. Mabuti pa ay magluto ka na lang ng hapunan natin para pagbalik ko, kakain na lang tayo. Sandali lang naman ako ron at medyo masakit ang likod ko sa mga ginawa natin sa maghapon na trabaho. Ani ni Lolo Umpong at isinukbit na sa balikat ang isinakong mga manok. Katulad ng bili ng matanda ay nagluto na si Meby ng hapunan. Namitas lamang siya ng 2 pirasong bunga at talbos ng sayote sa kanilang taniman. Nalalahukan niya ng nag-iisang lata ng sardinas. May kasiyahan naman siya kahit papaano dahil may pera na silang kinita ni Lolo Umpong na ipambibili nila ng bigas at ulam na minsanan lamang nila kung matikman. Nang mainip sa paghihintay ang binata ay nagpasya na siyang sunduin ang kanyang lolo. Iniisip niya kasing napasabit na naman yun sa kwentuhan sa mga matatandang kaibigan niya at nahihiyang magpaalam para umuwi. Sumapit siya sa bahay ng 2 tsismosa na malapit lamang sa kanila pero wala ron ang kanyang lolo. Agad pang nakaramdam ng hiya si Meby dahil sa mga matang matalim ang pagkakatitig sa kanya. Nawari ay nagpapahiwatig na hindi nila kailangan ang pakikiramay nito. Hindi pa man kasi nakakalapit ng husto sa bukana ng mga bahay, narinig na niya ang mga malisyosong bulungan na siya raw ang dahilan ng pagkamatay ng mga yon. Dahil sa itsura niya pa lang ay mukha na siyang masamang tao. Sanay na si Meby na pulutanin sa bawat umpukan. Ngunit ang hindi niya kinaya sa mga naulinigan ay ang ginawa sa kanyang lolo Umpong. Ayon kasi sa isa sa mga nakipaglamay ay ipinagtabuyan daw ito na parang aso at tinulak-tulak pa palayo.
para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang natuklasan. Nagawa niyang kwelyuhan ang lalaking yon at sabay tinanong kung nasaan ang kanyang lolo. Ano ba? Nasasaktan ako! Buwisit kang halimaw ka! Bitawan mo nga ako! Alboruto ng isang lalaki na pilit itinatakas ang sarili sa mahigpit na pagkakahawak ng binata. Sagutin mo ang tanong ko. Nasaan si Lolo Umpong? Huwag kang magkakamaling sabihin sa akin na sinaktan niyo siya. Kundi sisiguruhin kung lulumpuhin kita. Nag-aapoy ng ngit-ngit ng binata. Tama nga kami. Walang yatong apo ni Umpong. Bitawan mo nga yung anak ko at puntahan mo ron kinakukay ang lolo mo. Ang tapang-tapang mo samantalang mag-isa ka lang naman. Layas! Huramintadong pagwawala ng isang matandang lalaki. Pabagsak niyang binitawan ang lalaki. Wala na siyang pakialam sa kung ano pang sinasabi ng mga ito tungkol sa kanya. Basta ang tanging tumatakbo sa kanyang isipan ay si Lolo Umpong lamang. Nagmamadali siya sa paglalakad papunta sa bahay ni Manang Kukay nang marinig niya agad ang pagtawag ni Valerina. Mataman itong nakatingin sa kanya na sinusundan siya sa paglalakad. Lumipas man na mahabang panahon, hindi pa rin talaga nagbabago ang salinlahi ng mga taong minsang nanakit sa amo ko. Sila pa na mukhang mga inosente ang nagtutulong-tulong para pasakitan ng kapwa nila. Dapat lamang sa kanilang mamatay. Sambit ni Valerina. Nanlaki ang mga mata ni Meby. Nakabuo agad siya ng sapantaha sa kanyang isipan na hindi naman binigo ng dalaga at agad na binigyang linaw. Siya ang pumatay sa 3 babae. Bakit mo ginawa yun, Valerina? Anong kasalanan nila sa'yo? Dismayadong tanong ni Meby. Idilat mo nga yung mga mata mo. Huwag mong hayaan na apihin ka ng mga siraulong yon. Pinaiikot lamang nila kayo sa kanilang mga palad at kayo naman, mga tatanga-tangang hindi pumapalag. Kung gusto niyong bigyan nila kayo ng pantay na pagtingin, ngayon pa lang lumaban na kayo. Litanya pa nito. Hindi niya nagustuhan ang takbo ng isip ng kaibigan. Tama ito na hindi pantay ang tingin at trato ng karamihan sa kanila. Ngunit hindi nangangahulugan na papatay na sila ng tao para lang maghiganti. Sana'y huli na to. Pakiusap lang na huwag kang manghihimasok sa problema namin. Kung ang tanging solusyon mo lang ay patayin sila. Hindi kami masasamang tao, kaya huwag mo kaming itulad sa kanila. May awa ang Diyos at balang araw, tiyak kung gagantimpalaan niya kami ni Lolo. Hindi man dito sa mundong ibabaw, kundi dun sa kanyang kaharian. Tinawanan siya ni Valerina sa mga nabanggit. Iginigiit nitong tama pa rin ang kanyang ginawa sa mga biktima. At kung siya lamang daw ang masusunod ay handa siyang kumitil ng iba pang buhay, wag lamang makanti ang taong nangangalaga sa kanya. Wala tayong pinagkaiba, Meby. Nakita mo bang sarili mo kanina? Alam kong kaya mo rin gumawa ng bagay na hindi mo aakalaing magagawa mo pala, lalo kung may nangyaring masama sa lolo mo. Katwiran ni Valerina na hindi na nagawa pang sagutin ng binata. Kaya pakiusap, tapusin mong ritual at siguruhin mong hindi ka magsisisi. Segunda pa nito. Mula sa malayo ay tanaw ni Meby ang naglalakad na si Lolo Umpong. Sukbit-sukbit pa rin nito ang sako na pinaglagyan ng manok at doon ay nakumpirma ng binata na totoo ang sinabi ng lalaki kanina. Ilang mga residente rin ang nakita niyang nakasunod sa matanda na pinagbababato ito ng kung ano-ano. Muling kumulo ang kanyang dugo at mabilis na tinakbo ang kanyang lolo. Niyakap niya ito at hinayaang salagin ng kanyang katawan ang mga batong inihahagis sa kanila. Patuloy sa panunuya ang mga yon. Ipinagsisigawang salot silang dalawa at kailangang mapalayas sa sityo. Kami na nga tong inaapi nyo mula pa noon. Kami pa tong pinagmumukha nyo masama. Kung meron mang kampon ng kasamaan dito sa sityo, kayo yon. Wala kaming ginagawa masama sa inyo. Kaya bakit gano'n na lang ang init ng dugo nyo sa amin? Maayos at malinis ang intensyon ni Lolo Umpong sa pakikiramay sa mga namatay. Pero hindi nyo inisip ang katandaan niya bago kayo umastang mga walang utak. Mga wala kayong puso noon pa man. Kayo ang tunay na salot sa sityong ito. Patidlitid na sigaw ni Meby dahil sa mga nakitang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang lolo.
Ang kaninang ikinalma niyang sarili ay naisantabi ng binata. Walang habas niyang binato ang mga kapwa residente na hindi inalintana kung sino ang tatamaan. Lumabas ang puot niya na kay tagal niyang kinikimkim at para bang bulkan siyang unti-unting sumasabog. Alam niyang mali ang gumanti pero mukhang totoo nga ang mga naituran ng sigbin. Hindi pa niya totoong kilala ang kanyang sarili. Paunahan sa pagtakbo ang mga tao nang hindi na maawat pa ang binata. Marahas sa pagtulo ang kanyang luha dahil noon pa man ay sinumpa niyang walang makakapanakit sa kanyang lolo Umpong. Isang mahigpit na yakap at pagsusumamo ang nagpatigil sa kanya. Napaluhod na lamang si Meby na pinagmamasdan ang mga humandusay na residenteng tinamaan niya at nawalan ng malay. Pakalmahin mo ang sarili mo, Apo. Tanggalin mo ang galit at puot sa puso mo dahil yan ang magpapahamak sa iyo sa ating dalawa. Ayos lamang ako. Marahil ay nabigla lamang sila sa mga nangyayari dahil kasalukuyan silang nagdadalamhati. Halika na, Apo. Umuwi na tayo. Pag-aayo ni Lolo Umpong na hinawakan ang kanyang mga kamay para tumayo. Pinawi niya ang mga luhang patuloy na umaagos sa muka at tumayo para kunin ang sako. Inalalayan niya sa paghakbang ang kanyang lolo habang sa kanyang gilid ay ang nagbubunying si Valerina. Ganyan nga, Meby. Lumaban kayo. Huwag ninyong hayaan na pasakitan kayo ng mga taong inakala ninyo ay magbabago pa. Anito na hindi pinansin ng binata. Nasa sukdulan ang kanyang emosyon at ayaw na niyang dagdagan pa yun. Maingat niyang inupo ang matanda sa sala ng kanilang bahay at tumungo sa taniman para kumuha ng halamang gamot. Dinikdik niya yon sa almirol tsaka isinama sa langis ng niyog at tinapal sa sugat ng kanyang lolo. Nanatiling nakatikom ang kanyang bibig at nakikiramdam sa makahulugang titig ni Lolo Umpong. Maraming salamat sa iyo, Apo. Pasensya ka na kung hindi dahil sa akin ay hindi ka mapapaaway sa labas kanina. Sinadya ko talagang hindi ka isama gawa ng tiyak ko na may maririnig ka sa kanila. Pauna nitong wika. Kumuha ng malalim na paghinga ang matanda bago isinalaysay ang mga nalaman. Ipinamalita pala ng mga naglalarong paslit na si Meby ang huling nakasagutan ni Manang Kukay bago ito inaswang. Hindi pa sila ron nakontento na maging ang pagkamatay ni na Osang at Dang ay gusto rin nilang ipukol sa binata. Panay pangaraw ang sigaw ng mga kaanak nila nung dumating si Lolo Umpong na ayon sa malisyoso nilang pag-iisip ay aswang na nakaamoy ng patay. Ngunit ang totoo ay nais lamang nitong makiusap na hintayin silang masahuran ni Lola Isidra para mabayaran ang perang utang nila rito. Kung gano'n naman pala ang sinabi nila sa inyo kaninang umaga, hindi na sana kayo nagpunta pa ulit doon, Lo. Kay kitid ng utak ng mga yan. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa inyo. Kung hindi ko pa naisipang sundan ka, dalawa lang ang kalalabasan yan. Pilantod kang uuwi o ikaw ang susunod na paglalamayan. Bulalas ni Meby. Nang gabing yon ay maagang natulog ang matanda. Nagbigay daan yon upang malayang makausap ni Meby si Valerina at maliwanagan sa ginawa ng kaibigan. Sa huli tinanggap ng binata ang paghingi nito ng tawad. Gusto mo bang sumama sa akin, Meby? Dadalhin kita sa mundo ko. Ngiting sambit ni Valerina. Agad na nagpatianod ang binata sa malamusikang boses ng kaibigan. Sa isang kisap mata lamang ay tuluyang nagbago ang kanyang kapaligiran. Pinalilibutan sila ng mga nagtataasang talahib, ngunit ang kapansin-pansin ay ang pamilyar na puno sa kanilang harapan. Nagawa siyang dalhin ng dalaga sa lumang bihis ng sityo kung saan nakatayo ang barong-barong ni Kadyo. Pumasok sila sa loob at inanunsyo ni Valerina na doon nila isasagawa ang gabi-gabing ritual.
Paliwanag niya na walang dapat makaistorbo sa kanila dahil magiging mas mahirap para sa kanya na bumalik sa dating wangis. Kasabay naman ng pagpayag ng binata ay ang pangakong hindi na muling gagawa ng bagay na makakapanakit sa mga kasityo niya. Naging makabuluhan ang gabing yon para sa dalawa. Nakapaglibot-libot sila sa mga kabahayang sobrang payak ang pamumuhay kumpara sa kasalukuyan nilang panahon. Itinuro din isa-isa ng dalaga ang mga pamilya na nanakit sa kanyang dating amo. Sinilayan ng malapad na ngiti ang binata nang masaksihan ang batang itsura ni Lolo Umpong. Tunay nga ang kinukwento nito sa kanya. Matipuno ang katawan ng Ginoo, kung kaya'y walang duda na napaibig nito ang bakasyonistang dalagang si Josefa, ang lola ni Meby na hindi na rin niya inabutan dahil maaga itong namatay. Pasikat na ang araw nang yayain siya ni Valerina na umuwi. Mahigpit nitong bilin na wag sasabihin kay Lolo Umpong ang kanyang mga nasaksihan dahil maaari yun makabulilyaso sa ginagawa nila. Nagawa naman siyang panatagin ng binata na sumang-ayon sa kanyang sinabi. Inihatid lamang siya nito sa puno ng balete at pinapikit ang mga mata. Sa kanyang pagmulat ay naroon na siyang muli sa kanilang bakuran. Madilim pa rin ng mga oras na yon, kaya nagpasya na siyang bumalik sa loob ng bahay. Sa pagtulak niya ng pinto ay sumambulat ang nag-aalalang matanda. May kasama rin itong isa pang Ginoo na nagpakilala bilang Diosdado. Unang tingin pa lamang niya rito ay tiyak na niyang manggagamot yon. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Kay tagal mong nawala. Bulalas ng kanyang lolo. Naroon lamang po ako sa bakuran, Lo. Hindi po kasi ako makatulog kanina kaya nagpahangin ako saglit. Kayo po ba? May bisita po yata kayo. Sagot naman ni Meby na may halong palusot. Nagkatinginan naman ang matatanda pagkuway pinaupo si Meby. Sabi ni Lolo Umpong na 1 linggo na raw ang nakakaraan nang mawala siya at kahit anong gawin nilang paghahanap ay hindi nila matagpuan ang binata. Pilit siyang pinaamin nito pero nagmatigas si Meby at sinabing wala siyang ibang pinuntahan kundi ang puno ng balete. Ilang saglit pa nang makarinig siya ng paghikbi mula sa gawing kwarto. Isang babae ang nakatayo roon na mabilis naman niyang naproseso sa isipan kung sino yon. Patakbo niyang nilapitan ang nanay na si Melinda. Akala ko ay hindi na kita muling makikita, anak. Diyos ko po, sabik na sabik akong makapiling ka. Halika rito sa loob, may mga pasalubong ako sa iyo. Litanya nito na hinila ang kamay ni Meby papasok. Matagal ang kanilang naging pag-uusap ng ina. Tulad ni Lolo Umpong ay panay din ang tanong nito kung saan ba talaga siya nanggaling, ngunit naging maingat siya sa pagsagot. Ayaw niyang baliin ang sinumpaang pangako sa kaibigan. Isip-isip niya ay kailangan niya itong tulungan na maging normal na tao. Lumipas pa ang ilang mga araw ng pagsasagawa ng ritual ng dalawa. Labis na rin ang pagtataka ng kanyang ina at lolo sa kung saan ba talaga siya nagpupunta. May pagkakataon pang bantay sarado siya ng mga ito at sinusuhulan ng kung ano-ano para sabihin lamang niya kung saan siya pumupunta. Umabot ang bali-balitang yun hanggang sa kanilang eskwelahan. Ilang mga guro kasi ng binata ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kanya dahil sa hindi pagdalo sa mga klase nila. Wala naman siyang ibang pwedeng idahilan kundi ang paghingi ng tawad. Ano ba nangyayari sa iyo at bigla ka na lang nawala ng interes sa pag-aaral? Ni hindi mo na nga nakukumpleto ang 1 linggong pasok eh. Ngayon ako naman ang hihingi ng pasensya sa iyo. Ayaw ko man pero nakausap ko na ang iba mong mga guro at napagkaisahan naming ibagsak ka. Sige na't may klase pa ako. Bumalik ka na lang sa ibang araw kung may kailangan ka pa. Masungit na turan ni Ginang Lucia. Nakatulala lamang si Meby na halos hindi malaman ang gagawin. Nag-uunahan kasi sa pagbagsak ang pinipigilan niyang mga luha. Maging siya ay dismayado sa kanyang sarili dahil sa pangatlong pagkakataon ay bumagsak siya.
Umuwi siya sa kanila at ayaw mang masermonan ay inamin niya ang resulta ng ginawa niyang pagsama kay Valerina. Tanging yapos at malawak na pangunawa ang iginawad ng kanyang ina at nagwikang pagbutihin na lamang sa susunod. Panandalian ay hinayaan na muna siyang mapag-isa nito. Umupo siyang muli sa balete nang bisitahin siya ni Valerina. Bakas sa mukha nito ang galit sa mga guro ng binata, bagamat batid niyang may punto ang mga yon. Pinawi ng yakap ng kaibigan ang nararamdaman niya. Wala sa sariling sumunod si Meby nang isama siya nito sa kanilang mundo para isagawa ang huling ritual na ayon sa dalaga ay magpapabalik sa kanya sa normal. Pagkatapos ng gabing ito, ipinapangako kong lagi na akong nasa tabi mo. Hindi na kita iiwan. Mapang-akit nitong saad. Pinuspos ng dalaga ng sandamakmak na pasasalamat ang kaibigan. Nagsagawa rin sila ng maliit na piging, tanda ng tagumpay nilang dalawa. Naawa ako kay Nanay Valerina. Kay laki ng sakripisyo niya sa amin ni Lolo Umpong. Pero kahit simpleng pag-aaral lang, hindi ko pa nagawa ng maayos. Tulungan mo naman ako. Samahan mo akong kausapin ulit ang mga guru ko. Baka sakaling pagbigyan pa nila ako. Aniya nang magsimula silang mahiga para matulog na. Hindi mo na kailangan mag-aral, Meby. Sa katunayan, hindi mo na sila kailangan lahat. Ako ang kailangan mo. Pahayag ng kanyang kausap. Anumang tanong na kanyang bitawan ay hindi na sinagot pa ni Valerina. Nagpaalam na itong matutulog sa kabilang kwarto na hindi naman pinigilan ng binata. Tanghaling tapat noong magising siya sa sakit ng ulo. May kakaiba rin siyang pagkasura sa sariling hininga na wari kumain ng bulok na karne sa tindi ng sangsang. Malapad ng ngiti ang sinalubong sa kanya ni Valerina na mas gumaan ang aura kesa noong unang beses silang magkatagpo. Niyaya siya nitong magtampisaw sandali sa batis upang tanggalin ang lahat ng mantsang nakakapit sa kanyang katawan. Lihim ang pagtataka kay Meby dahil anumang pilit ang kanyang gawing pagsilip sa refleksyon ng dalaga sa tubig ay wala siyang maaninagan. Tanging ang sariling wangis lang niya ang malinaw niyang nakikita, ngunit panakanakang tila papelyong nalulukot at nag-iiba ang itsura. Hindi naman niya gaanong pinansin yon gawa ng malikot na galaw ng tubig na sinamahan pa ng maraming isdang naninirahan doon na mayat maya rin ang paglangoy sa kanilang direksyon. May problema ka ba, Meby? Bakit parang hindi ka yata masayang kasama ko? Tanong ng dalaga nang mahuli siya nitong nakatitig sa kanya. Wala naman. Naalala ko lang sina Mama at Lolo Umpong. Kung pwede lang sana bumalik na tayo ron. Malamang hinahanap na nila ako. Sinang-ayunan naman siya ng dalaga. Dumaan pa ang ilang oras at hinatid na siya sa lihim na lagusan. Tanda niyang pinapikit ni Valerina ang kanyang mga mata, ngunit naimulat niya agad ito nang pumalahaw ng sigaw ang kaibigan. Anong ginagawa mo? Bakit sinasaktan mo ang kaibigan ko? Matapang niyang sambit sa kanyang ina na may hawak na walis tingting. Anak ng tokwa, para kang kabuti na bigla na lang sumusulpot, Meby. Ano bang sinasabi mo, ha? Nakita mo ba yung kalat sa buong bakuran? Sisigaan ko ang mga yan para lumaya sa mga lamok. Saan ka na naman ba nanggaling? Akala ko ba nagkalinawan na tayo na magpapaalam ka sa amin ni tatay kung may balak kang puntahan? Litanya ni Melinda. Wala kang pakialam. Umalis ka na nga rito. Layas! Muli niyang sigaw. Natulala sa gulat ang ginang sa inasal ng kanyang anak. Lumabas na rin ng bahay si Lolo Umpong. Narinig ang komosyon na namamagitan sa dalawa. Bakit mo sinisigawan ng nanay mong bata ka? Ngayon ka na nga lang nagpakita magmula nung lumayas ka ganyan pang iaasta mo. Huwag mo sabihing tungkol sa eskwela ang pinuputok ng butsi mo. Ay naku naman na po. Sobrang tagal mo ba namang nawala? Natural, tatanggalin ka talaga nila sa klase. Pinag-aaral ka namin para gumanda ang buhay mo, pero parang napapasama ka pa yata Nagiging bastos ka na. Uwi ka pa ng matanda. Lalong lumakas ang sigaw ni Valerina
na namimilipit sa sakit. Kusa sa paglitaw ang mga sugat sa kanyang balat at paulit-ulit na sinasabing ilayo sa kanya ang dalawa. Bukod kasi sa hawak ng ginang ay may suot din daw na tangan si Lolo Umpong. Ramdam ni Meby ang sakit na nararanasan ng kaibigan. Animoy konektado ang kanilang katawan sa bawat sugat na natatamo ng dalaga, katumbas ng pagkapaso ng kanyang balat. Layuan niyo kaming dalawa! Sinasaktan yung kaibigan ko! Muling pasigaw na wika ni Meby. Pinagtabuyan niya ang mga yon na parabang hindi niya kakilala. Kung nakamamatay lamang ang mga titig niya, ay tiyak nahahandusay ang dalawang nakatatanda. Noon pa man ay pinagsabihan na kita na itigil mong pakikipagkaibigan dyan sa nilalang na tanging ikaw lang ang nakakakita, hindi ba? Ngayon ay unti-unti kong nauunawaan kung bakit gumaspang niyang ugali mo. Nilalason niya ng isip mo, Apo. Kaya naman pala kahit anong gawin namin paghalughog sa buong sityo, hindi ka namin matagpuan. Tama nga si kumpare na may kakaiba sa'yo. Kung hindi ka mapapakiusapan, kami na tatapos sa kaibigan mong yan. Melinda, kunin mo nga sa kwarto ko ang anting-anting at lana, yung ipinakita ko sa'yo noong nakaraan. Mabisa raw yung pantaboy na masasamang elemento na gumugulo sa isipan nitong anak mo. Daanan mo na rin sa kusina ang gas at posporo na masilaban ko itong puno ng balete. Tingnan ko lang kung hindi pa tuluyang mapuksayan lintik na kaibigan mo na yan. Galit na sigaw ni Lolo Umpong na siyang sinunod naman ni Melinda. Hindi ako papayag na paglayuin niyo kami ni Valerina. At tungal nito at sinundan ang kanyang ina. Sinubukan siyang pigilan ni Lolo Umpong, ngunit desidido ang binata sa kanyang binabalak. Malakas niyang naitulak ang kanyang lolo na bagamat naumpog ang ulo sa nakausling bato ay walang lingon siyang hinakbangan palayo. Wag na wag mong susunugin ang lagusan kung hindi ako mismo makakalaban mo. Siya na lamang ang karamay ko, kaya bakit pati siya ipagkakait ninyo sa akin? Bulalas niya nang makapasok siya sa bukana ng bahay. Wala kang alam sa sinasabi mong yan, Meby. Hindi mo alam ang kahahantungan ng ginagawa mo. Para sa ikabubuti mo to. Sa ikabubuti nating lahat, kaya wag mo kaming kontrahin. Tugon naman ng kanyang ina. Panandali ang ipinatong ng ginang ang lata ng gaas at posporo sa kanilang lamesa para tunguhin ang silid ng ama. Lumabas siyang hawak ang botelya ng lana na agad niyang iwinisik sa anak. Init na init sa pagkisay ang binata na animoy bulating sinabuyan ng asin. Napasalampak siya sa sahig na humihingi ng tawad sa kanyang ina. Mabilis namang nahabag ang ginang kaya itinigil nito ang kanyang ginagawa. Mas nanaig sa kanya ang puso ng pagiging ina na ayaw makitang nasasaktan ang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Kahit pa sabihin na ampun lamang siya ng ginang ay masahol pa sa kadugo ang trato niya sa binata. Magmula kasi nang mamatay ang uniko iho niya ay kay Meby na niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal. Na ultimo pangalan ng yumaong anak ay ibinigay niya rin dito. Sa katunayan, wala siyang alam kung saan nga ba talaga nagmula ang paslit. Isang araw lamang ay dinala ito sa kanya ni Lolo Umpong at sinabing alagaan niya dahil walang mga magulang na naghahanap. Naupo siya sa harap ni Meby na humihingi ng tawad. Pag-amin niya na noong mga panahong hindi makita ang binata ay dumulog si Lolo Umpong sa kaibigan niyang antingero para matulungan sila. Galing din doon ang lana na ibiniling gamitin sa oras na mawala siya sa sarili o hindi na makontrol pa ang kanyang emosyon. Kaibigan ko si Valerina, Ma. Ayaw ko mawala siya sa akin tulad ng pag-abandona ng tunay kong mga magulang. Parang awa niyo na. Pagsusumamo niya sa ginang. Ayaw lang namin matulad ka kay Mang Kadyo, anak. Hindi ko na naising kamuhian ka rin nila. Gusto ko na sa kabila ng ginagawa nilang pangmamata sa atin, pakitaan mo sila ng kabutihan. Kahit na itanggi mo pa, alam na rin namin ni tatay na may kinalaman ng sinasabi mong kaibigan tungkol sa mga patayang nangyayari dito sa atin. Bukod kina Kukay o Sangatdang, siya rin ang pumatay sa 5 pang magsasaka dun sa bukid, hindi ba? Makinig ka sa akin.
Sa amin ni tatay, dahil kapakanan mo ang iniisip namin. Mahal na mahal ka namin anak at hindi ko kakayanin kung may masamang mangyayari sa'yo. Hintayin mo na ako rito. Kukunin ko lang ang anting-anting na isusuot mo. Dagdag litanya pa ng ginang. Dahil sa kumpirmasyong wala silang balak na itigil ang binabalak na pagpapaalis kay Valerina, ay pinilit na tumayo ni Meby. Binigyang tibay ng naririnig niyang tinig ang daglian niyang pagngiti. Huwag kang papayag na sumailalim sa anting-anting na yon. Gusto ka lang nilang kontrolin. Masasama silang lahat. Mga salitang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Iigik-igik si Melinda nang harapin siya. Hawak ni Meby ang punyal na dinampot niya sa kanilang banggerahan at marahas na isinaksak sa leeg ng ginang. Nabitawan nito ang anting-anting na gusto sana niyang isuot sa binata. Halata sa mga mata ng kanyang ina ang labis na pagkalungkot na tila ay walang naging epekto sa binata na imbis na magsisi sa kanyang ginawa ay kakikitaan pa ng kasiyahan. Hindi pa man nalalagutan ng hininga ang ginang ay sinundan niya na ito ng panibagong unday ng saksak. Winakwak niya ang sikmura at parang paslit na pinaglaruan ang mga laman loob ng ina. Lumabas sa ilong, mata, tenga at bibig ang masaganang dugo ng naturang ginang. Kahalintulad ng malambot na tokwa ang paraan niya sa pagpipira-piraso sa atay ni Melinda. Pinagbabali-bali niya ang mga buto nito hanggang sa matunton ang kanyang pakay, ang mismong puso ng biktima. Malahayop niyang ginasabyon at biglaang natitigilan dahil sa bawat pagnguya niya ay siyang pagpasok ng mga ala-alang hindi niya alam kung ano at para saan. Nakikita niya sa kanyang pagbabalik tanaw ang kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang mga guro. Pawang lahat ng mga yon ay binalatan ng buhay bago putaktihin ng sunod-sunod na pagsakmal. Malinaw niyang pinapanood ang sarili kung paano dukutin ang mga mata ni Ginang Lucia. Gayon din ang marahas na paghatak niya sa dila ng isa pa. Walang hiya ka! Palahaw na sigaw ni Lolo Umpong nang makitang halos hindi na makilala ang bangkay ng anak. Dahan-dahan naman siyang nilingon ni Meby at namimiloso pong inalok pa ng kinagatang puso ng kanyang ina. Hindi na ikaw si Meby! Pinatay mo ang anak ko! Hayop ka! Walang hiya ka! Mga kapitbahay! Tulungan ninyo ako! Pagpapatuloy ng kanyang lolo na tumakbo palabas ng kanilang bakuran. Walang takot na tinawanan siya ng binata. Normal lang ang kanyang pagtayo para sundan ang matanda nang maapakan ang anting-anting na nasa sahig. Saglit siyang bumalik sa tamang wisyo at nangangatog na pinagmasdan ang nakahandusay na ina. Halos isumpa niya ang kanyang sarili nang malinaw niyang mapagtanto na siya mismo ang gumawa noon. Malapit mo nang malaman ang katotohanan, Meby. Alam mo ba, natitiyak kung tatawanan mo lang din ang nangyayari ngayon. Bilisan mo na sa pagkilos kung ayaw mong mahuli ka nila. Tumakas ka na, dali! Tinig ni Valerina na nakadungaw sa labas ng bintana. Ginugulo ng pag-aalinlangan ang kanyang isip. Alam niyang may punto ang kaibigan, ngunit binabagabag din siya ng konsensya dahil sa pagpatay sa kanyang ina. Ayun! Ayun si Meby! Hulihin niyo siya! Sigaw ni Lolo Umpong sa ilang mga kalalakihang kasama niya. Napalingon siya sa mga yon na may hawak na itak. Wala siyang napagpilian kundi ang sunggaban ang nakalahad na palad ng kaibigan. Nang magdikit ang mga kamay nila ni Valerina ay may malakas na kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Sunod nito ang pagkawala ng kanyang kamalayan. Purong kadiliman ang sumalubong sa muli niyang pagdilat. Makalat man ang kabuuan ng silid, ngunit nakilala niyang naroon sila sa bahay na pinagdarausan nila ng ritual. Medyo may kaibahan nga lang ng bahagya sa pagkakaayos ng mga gamit.
Gayon din sa bakuran na perpekto ang pagkakatabas ng mga damong sa pagkakatanda niya ay hindi naman nila ginapas ni Valerina. Tirik na tirik ang bilog na buwan na siyang nagbigay daan upang mapansin niya ang mangilan-ngilan ding mga bahay na parang kabuting nagsitubuan doon. Napatanong na lang siya sa sarili na marahil marami na ang naganap magmula noong bumalik sila sa kanilang mundo. Nasa proseso pa siya ng pagsariwa sa mga naganap nang bumukas ang pinto at iniluwa si Kadyo. Maaliwalas ang ngiti nito sa kanya na inalok siya ng pagkain. Takang-taka si Meby sa nangyayari. Hindi niya lubos maisip kung paanong nabuhay muli si Kadyo na matagal nang burado sa alaala ng nakararami. Saan ka nang galing kagabi, Valerina? Siguro nagpunta ka ulit sa lagusan para mambiktima, no? Sinabi ko naman sa'yo na masanay ka na sa pagkain ng mga normal na tao. Paminsan-minsan naman ay pinagbibigyan kita na kumain ng sariwang karne ng manok o baboy ramo, di ba? Kahit mailap yon, hinuhuli ko pa sa bundok para sa'yo, kaya sana lang wag mo nang idamay ang mga walang kinalaman. Mahinahong salita ng lalaki sa kanya. Tila isang baliw si Meby sa mayat-mayang paghagilap sa boses ng dalaga. Rinig kasi niya ang pangangatwiran nito, ngunit ni anino nito ay hindi niya matanaw. Binigyang palaisipan pa siya ng nakapakong tingin ni Kadyo na parabang siya ang kinakausap. Nakakaumay ng palaging karne ng hayop, kaibigan. Baka nakakalimutan mong aswang ka rin. Kaya imposible ang hiling mo na magtiis ako sa nakagawian mong kainin. Matapang niyang sagot. Napatakip na lang si Meby sa kanyang bibig. Kinabahan siya ng ilang ulit pa yung kusang bumukas sara at kumakawala ang tinig ng dalagang si Valerina. Unti-unti ay nakabuo siya ng sapantahang kinokontrol siya ng kaibigan. May pagkasutil ka rin talaga, no? Pati ako'y mapapahamak sa ginagawa mong yan eh. Nung nakaraang araw lang tinawag na naman ako ni Lena kasi kahit naroon daw ako sa pwesto sa palengke, nakita raw ng nanay niyang panay dugo ang damit ko. Katwiran ko raw ay gawa yun nung manok na kumawala matapos kong gilitan. Akala ko ba hindi ka na nila nakikita? Huwag mong sabihing may kutob na silang may alaga akong sigbin. Sambit pa ni Kadyo. Makikita lamang nila ako kung pahihintulutan ko sila. Noon pa man ay mainit na ang mata ng mag-inang yun sa'yo, di ba? Kilala mo si Densyo? Yung napapabalitang kabit niyang nanay ni Lena? Malakas ang tanga na suot noon. Tingin ko'y pinahiram niya yon kaya nangyaring nakita nila ako. Ginagalit talaga ako ng mga yun eh. Humanda sila sa akin. Maghunos dili ka, Valerina. Kahit naman matalakang mag-inang yun ay walang problema sa akin. Pakiusap lang na wag kang gagawa ng bagay na makasisira sa atin. Bukod kina Umpong at Isidra, ikaw ang higit na nakakaalam kung gaano katagal kong hinintay na tanggapin nila ako. Itrato ng normal na hindi tinitingnan ang pisikal kong itsura. Pinagsikapan kong makibagay sa kanila dahil hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin matanggap na may lahi akong aswang. Kung makita mong nariyan ang isa sa kanila, umiwas ka na lang siguro. Ikaw na rin ang nagsabi na malakas ang tanga na mayroon sila at kung magkataon pa, malalagay tayo sa alanganin. Kaya mag-iingat ka. Paalala pa ni Kadyo. Pagkatapos kumain at makapaghugas ng pinggan, nagpaalam na ang lalaki na matutulog. Kailangan pa kasi niyang gumising ng maaga dahil darating ang mga bagong produkto na ititinda niya. Singhal ang naisagot niya rito. Nanatili lamang siyang nakaupo sa sala at nang tuluyang makapasok sa silid si Kadyo ay dinampot ni Meby ang salaming nakapatong sa lamesita. Nabuhayan siya ng dugo nang makitang nakapatong sa kanyang wangis ang mukha ni Valerina na may nakakalokong ngiti. Hindi tulad sa napakagandang kutis na kanyang alam ay marami itong galos at peklat sa katawan. Bitak-bitak ang labi na nakausli pa ang dalawang makakapal na pangil. Anong ibig sabihin nito? Papaanong nabuhay si Kadyo? Tsaka bakit nasa katawan mo ko, Valerina? Sabihin mo sa akin, paano tayo napunta rito? Sunod-sunod na tanong ni Meby na siyang tinawanan lang ng dalaga. Maligayang pagbabalik. Alam kong sabik na sabik ka na rin gumanti sa kanila, Meby. Silang lahat na dahilan kung bakit namatay si Kadyo. Hanggang ngayon ba nagtataka ka pa rin?
Gulong-gulo ka pa rin ba talaga o sadyang ayaw mong tanggapin na ikaw at ako ay iisa na? Ang sinabing yon ng dalaga ang nagsilbing hudyat para manuot sa kanyang pagkatao ang mga pinilit kalimutang alaala. Unti-unti ay nabuhay ang galit sa kanyang puso na pinaigting ng mga luhang pumapatak sa kanyang mga pisngi. Pilitin man nilang kalimutan natin ang lahat, hindi sila nagtagumpay. Kailanman ay mananatili ang katapatan ko kay Kadyo. Mariin nitong wika. Tumayo ang binata sa pintuan at sinaksihan ang nagsisimulang pagkapal ng mga residente patungo sa bahay ni Kadyo. Taliwas sa ikinuwento ni na Lolo Umpong at Isidra, sila ang tunay na dahilan kung bakit kumalat ang balitang aswang si Kadyo. Kitang-kita ni Meby kung paano nila pangunahan ang buong alyansa at bawat isa sa kanila ay may dalang sandata. Ang pangakong kanilang binitawan sa dating kaibigan ay binali nila sa takot na pati sila ay patayin at gawing pagkain ng alaga nitong Sigbin. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ni Meby, hindi lang dahil sa lungkot kundi dahil sa matinding galit. Nang maulinigan ang boses ni Lolo Umpong na pinalalabas ang kanyang kaibigan, akma na niyang pupuntahan ang mga yon nang pigilan siya ni Kadyo. Nakiusap ito sa alaga niyang Sigbin na kumalma at siya na ang bahalang kumausap sa mga kapwa residente. Nahihibang ka na ba? Hindi ka nila pakikinggan, Kadyo. Mismong ang mga kaibigan mo pa nagsuka ng sikreto mo. Huwag mo akong pigilan. Dapat maturuan ng leksyon ang mga yan. Aniya, tumilapon ang pintuang gawa sa kawayan dahil sa malakas na presensya ng Sigbin. Nagpalit ito ng anyo, umaangil at anumang sandali ay handa nang lumusob sa labas. Patawarin mo ko, kaibigan. Ang tanging salitang narinig niya kay Kadyo matapos umusal ng mga kataga na nagkulong sa kanya sa loob ng botelya. Masaya akong nakilala ka, Valerina. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Kung hindi man maging matagumpay ang pakikipag-usap ko sa kanila, sana'y makatagpo ka ng panibagong amo at tatratuhin kagaya ng ginawa ko. Sa muli mong paglabas sa botelya ay makakalimutan mo ang lahat na nangyaring ito at magsisimula kang muli ng panibagong kabanata ng iyong buhay. Mabilisang naghukay si Kadyo at ibinaon doon ang botelya. Walang magawa ang alagang Sigbin dahil selyado ng ritual ang kanyang kinaroroonan. Ang hiyawan ng mga residenteng pumatay sa amo ang nagsilbing musika para sa kanya nung mga sandaling yon. Napakatagal na panahon siya naghintay na muling sisilay sa kanya si Kadyo. Walang sandali na hindi niya inasam na mahukay ang botelyang nagsilbi niyang hawla upang pakawalan siya. Sa paglipas ng mga taon, nahinog na ang nag-uumapaw na galit na kanyang naipon. Samut-saring boses na ang naglalabas-pasok sa tainga niya at napakaraming bagay na rin siyang nalalaman. Ang tinig ng babaeng nangungulila ang nagpabuhay sa pagtulog niya. Madalas din ang pagdarasal ng matandang lalaki na hinihiling ang kapanatagan ng anak niyang nawalan ng supling. Isang araw nang dumating ang napakalakas na unos na nagbigay daan para lumitaw ang botelya. Mukha ni Lolo Umpong ang binungaran niya, ngunit kahit gusto niyang magalit ay hindi na niya nagawa pa. Sa pagbukas nito ng selyadong botelya ay siyang pagkabura ng ala-ala ni Valerina. Namuhay siya bilang apo ng matanda at anak ni Melinda sa katauhan ni Meby. Ngunit lingid sa kaalaman nila na ang pangil ng Sigbin ang dapat nilang itabi upang ito ay pasunurin. Umatungal ng pagkalakas-lakas ang alaga ng aswang matapos niyang maunawaan ang lahat. Nabuhay ang kagustuhan niyang maipaghiganti si Kadyo kaya nagtungo siyang muli sa lagusan. Maliwanag ang bahay nila Lolo Umpong dahil nakaburol na si Melinda at binungaran niya ang naglalakad na pauwing si Lola Isidra.
Hawak nito ang kanyang tungkod na nagsisilbi niyang gabay kung ligtas ba ang kanyang aapakan. Sinundan niya ito hanggang sa makaliko sa mas madilim na parte ng kanilang kalsada. Panay na rin ang lingon ng matanda, ngunit hindi niya magawang makita ang sigbin kahit pa nasa likuran niya na ito. Ilang sandali pa nang nangyayaring pagbuntot ay tumigil ang ginang. Kahit na nahihirapan ay sinilip niya ang siwang sa pagitan ng kanyang mga nakabukang hita. Simpleng pamamaraan upang tukuyin kung mayroon bang aswang na sumusunod sa kanya. Pasubsob na lumagapak sa lupa si Lola Isidra nang gulatin siya ni Meby. Agad-agad na sumunggab ang sigbin na sa kisap mata ay binutas ang sikmura ng kanyang biktima. Mabilis na nasimot ang laman loob nito at hindi man lang binigyan ng pagkakataong makahingi ng tulong ang ginang. Nakaramdam ng pagkapatid ng uhaw si Meby dahil sa sariwang dugong nalunok niya. Nagiinit ang kanyang pakiramdam kaalinsabay ng pagtalas ng kanyang paningin. Umabot pa sa 4 ang kanyang naging pagkain bago tunguhin ang taong pinakapakay niya. Normal siyang naglakad papunta sa pinto na dinaraanan ang mga lamesa kung saan naglalaro ang mga nakikipaglamay. Halos lahat din sa mga yon ay nagrereklamo sa biglaang pagputok ng baho sa paligid. May ilan pang hindi na kinayanan at nasuka na mismo sa kinauupuan. Naratnan niyang nag-uusap sina Lolo Umpong at ang kumpare nitong Antingero. Anila, sinubukan daw hanapin ng matanda ang botelya noon para kunin ang pangil ng sigbin. Ngunit nalimutan na niya kung saan niya yon naihagis. Wala kasi siyang ideya na pagmamay-ari yon ni Kadyo. Higit lalong ang kinapapalooban pala noon ay ang alagang sigbin ng kaibigan. Hindi pa man nakakatapak sa bulwagan ng bahay ay napalingon na ang Antingero. Malapalos niyang natuntun ang kinatatayuan ni Meby na walang kaabog-abog na tumayo at bagamat may kalayuan pa ang distansya nilang dalawa, nakaramdam ng hapdi ang binata nang inihataw ng lalaki sa sahig ang buntot pagi na hawak nito. At talagang malakas ang loob mong bumalik ditong aswang ka. Kung inaakala mo makakaisa ka pa sa amin, nagkakamali ka. Minsan na naming napatay ang amo mo, kaya tiyak kung hindi ka rin uubra sa amin. Bulyaw ni Diosdado. Tumigil ka na, Meby. Matagal na namin pinagsisisihan ang lahat ng yon, kaya patawarin mo na kami sa nangyari kay Kadyo. Segunda naman ni Lolo Umpong. Huwag mo na akong lansiin pa, tanda. Gising na ang aking diwa at wala akong balak na umalis dito hanggat hindi kita napapatay. Puot na wika ni Meby. Dagli ang kumumpol ang makakapal na ulap na sinundan ng pagkulog. Sinigawan na rin ni Diosdado ang mga natitirang nakikipaglamay na magsiuwi na para hindi na madagdagan pa ang mga biktima ng sigbin. Nauna na sa pagsugod ang Antingero, muli niyang iwinasiwas ang buntot pagi na nailagan naman ni Meby. Malalim na sugat ang natamo niya dahil sa ginawang pagsugod nito na kinagat pa ang kanyang braso. Naglabas ng nakakasulasok na amoy ang sigbin na maging ang mga mata nila ay naaapektuhan sa tindi ng hapdi. Umalingaw-ngaw ang panaghoy ni Diosdado dahil sa walang tigil na pag-atake ng sigbin. Nilubayan lamang siya nito nung tuluyan ng panawan ng hininga. Dahan-dahan niyang nilingon ang nangangatog na si Lolo Umpong. Mahigpit ang kapit nito sa kanyang anting-anting. Nabatid ni Meby na walang hustong maitutulong para pigilan siya. Karipas niyang tinakbo ito at walang inaksayang sandali para umatake. Ang hindi alam ng sigbin, nakahanda na ang dignum na galing sa Antingero. Bago pa man lumapat ang pangil nito sa matanda ay tinamaan na siya nito sa muka. Animoy asong sinipa siya na umiiyak. Bakas kay Lolo Umpong ang awa sa sigbin na minahal. Pinahalagahan at itinuring niyang apo. Ngunit alam din niyang ang nilalang nakaharap niya noong mga sandaling yon ay ang alaga ng aswang na pinagkaisahan nila noon.
Hindi ako ganun kasama para tuluyan kang patayin, Mebi. Kaya mamili ka. Aalis ka rito at mangangakong wala nang sasaktan ni isa man sa amin o tulad ng ginawa mo kay Melinda o tatapusin ko ang buhay mo. Matikas na banggit ni Lolo Umpong. Kusang nagbago ang ekspresyon ng muka ni Mebi. Bumuhos ang kanyang mga luha at nagmakaawa sa matanda na tulungan siyang alisin ang sumpang nakapaloob sa kanya. Patawarin niyo po ako sa ginawa ko, Lolo Umpong. Mahal ko po kayo ni Mama at hindi ko po ginusto ang mga nangyari. Malakas po si Valerina. Siya po ang nakaraan kong katauhan na hanggang ngayon naghahanap pa rin ng kasagutan kung bakit ninyo nagawang patayin si Kadyo. Gusto ko po maging normal, Lo. Nais ko manatili sa tabi ninyo, hindi para maging utusan na sigbin kundi maging apo ninyo. Tugon ni Mebi. Kung talagang totoo yung sinasabi mo, isuot mo itong anting-anting. Uutal-utal na sambit nito sabay hagis ng kwintas. Namimilipit sa sakit ang binata na halos ikahiwalay ng kanyang kaluluwa. Pupugak-pugak siya dahil sa natitirang hangin ng katawan. Doon ay sumugal na si Lolo Umpong at agad na kinuha ang lukot-lukot na papel upang iusal ang dasal na siyang buburang muli sa ala-ala ng sigbin. Ilang sandali pa tumigil ito sa paghihingalo. Kalaunay naging normal ang paghinga nito at hindi naglaon ay naimulat na ang kanyang mga mata. Ikaw na ba yan, Apo? Alinlangang tanong ng matanda. Tipid na ngumiti ang binata, kasunod ay tumango. Hagulhul siyang hinagkan ni Lolo Umpong na inakalang tagumpay siya sa kanyang ginawa. Lingid sa kanyang kaalaman ay matagal na itong nalabanan ng sigbin. Nanlaki ang mga mata niya nang walang hirap na winakwak ni Mebi ang kanyang sikmura. Ramdam ng matanda ang paggalaw ng kamay nito at kaalinsabay ng malalim na paghinga ay ang pagkahigit ng kanyang tumitibok-tibok pang puso. Animoy pinahirapan pa siya ng sigbin na pinilit na ibuka ang kanyang bumibigay na mga mata upang saksihan kung paano niya gawin ang kawalang hiyaan. Inabot man ng mahabang panahon ay nagawa ko rin ang matagal ko nang binabalak sa inyong lahat. Wika niyang hindi malaman kung masaya ba siya o nalulungkot. Ngunit hindi magkamayaw ang pambabalahura niya sa bangkay ni Lolo Umpong. Pinagpira-piraso niya ito at ikinalat sa bawat madadaanan. Mula sa hindi kalayuan ay ang pamilyar na tagpong ilang beses nang nagpaulit-ulit sa kanyang alaala. Sa halip na tumakas ay matyaga siya naghintay sa punong balete hanggang sa dumating ang hukbo ng mga residente ng sitio. Wala na siyang balak pang manakit dahil labis-labis na ang nadarama niyang kasiyahan. Diretso niyang tiningnan sa mata ang lahat ng taong noon pa ay humahamak sa kanya. Ngayon ko lang lubos na naunawaan na tunay ang lahat ng ipinupukol niyo sa akin. Tama nga kayo, isa kong aswang. Ngunit hindi niyo na kailangan mag-alala pa dahil ako na mismo ang tatapos sa lahat. Deklara niya na napaatras ang lahat ng kaharap. Sinuntok niya ang sariling sikmura na dahilan para mailuwa niya ang kulay itim na bagay. Buong diin niya itong pinisil hanggang sa magawa niyang madurog yon. Agad-agad ang pagkalagas ng kanyang mga buhok, nangulubot ang may kalakihan niyang katawan at lumabas sa bibig niya ang katas na may napakabahong amoy. Walang sino man na maaaring makinabang sa akin. Babaunin ko hanggang sa kamatayan ang sinumpaan kong katapatan kay Kaido. At sana, mapatawad niyo akong lahat. Ang mga huling salita na naibulas nito bago humalik sa lupa at agarang kinain ng pagkaagnas.